Vice Mayor, marami nakapasok. Vice Mayor. Huli ko eh. Kasya pa po ba sa impounding area ito? Anong balak nyo? Parang ano daw, politik na tatalian ninyo? Anong balak nyo? Kasi nalagay natin sa ayos. Pwede yung saan lang, walang ano eh. Wala nang batas sumusunod eh. Pero minsan may accident, nagawa sa pasahero. Sumasay kung basa, baka sabihin tayo mga Pilipino, wala tayong disiplina. Lalagay natin, hindi yung gusto paparada doon sa harap ng bahay, hindi pwede yun. Minsan, magsasakay sa gitna ng kali, mag-aagawan yung mga bus, pasahero, paparada sa gitna ng kali. Hindi na nila, kailangan sumunod sa... Sabi nung iba, parang bastusan daw, tingin nyo ba gano'n na yun? Ganun na. Galing po, parang ano po? Hindi nila sinusunod ang traffic rules and regulations. Siyempre, pinapasok na nila. Batas. Hindi ba kung may parang matupad ang batas. Pero anong gagawin niyo sa kanila? Ngayon na talagang sumusuway sila dito sa kanila. Oo naman, makikipag-dialogue sila. Ayusin namin. Hindi na yung mananakot sila, papasok sila ng persahan dito. Nakahanda kami. Nakahanda na ako eh. Hindi na ako makatuloy, subukan nila. Use of roads in his local government unit. Maliwanag po yun. At isa po sa regulasyon na pinatutupad sa lungsod ng Maynila ay traffic code. Ordinance number 8029. At doon po nakasaad kung saan kinakailangan po silang huminto lamang sa tamang hintuan, mag-terminal, whether privado, pag-aari nila o inuupahan nila, o terminal ng gobyerno. Katulad po na pinatutupad sa Parañaque. Lahat po ng ito ay nasa batas. Kanya-kanya po kami paniwala. They are entitled to their opinion. Their opinion is as good as ours. But for the meantime, we have to implement our own laws within 38 million square meters of Manila. At kami po, ni Pangulong Erap, ay mandato ng taong bayan ng lungsod ng Maynila to keep the peace and order situation of the city. Whether makinig sila o hindi, but for the meantime, ipatutupad po namin ng mahigpit ang batas. I hope they get the message. Wag na po nilang hintayin na magkatotoo yung sinabi ni Dan Brown. That it will be the gates of hell for the bus operator ang syudad ng Maynila. This will not stop today. It will never stop because they tried to bully the government and they will suffer the repercussion of their action. Now, it will be the gates of hell to them. Vice, kanina sinasabi ni Atty. Topacio, ano ba yung nakikipag-argument sa inyo? Well, tama-tama naman yun. Bayad naman siya ng kanyang kliyente. Dapat lang niya ipagtanggol yung mga kliyente niya. But for the meantime, kailangan namin ipagtanggol ang kapakanan ng mga taga-lungsod ng Maynila. Vice, anong reaction nyo? Nagpunta yung mga bus operator, sumakay ng bus kasama pa yung abogado nila. Galingan nila. But for the meantime, there is a law. We have to implement it. Anong mangyayari po dito sa mga nahuli natin? Yun, i-impound lahat yun. I-impound lahat Pero yun. kayo sir, manguhuli ngayon? Sumuko sila eh. Kala ko ba, tibay sila. Iniintay pa namin, 692 eh. Nakakawalo pa lang kami. 700 yung pinangako nila eh. Yung pala, hindi pala sila marunong tumupad sa pinangako nila. Bagay, sanay naman sila magsinungaling. Sir, anong warning nyo sa kanila? Well, wala naman kaming warning. Huwag lang sila magbabalak.